bangis. Tahimik ang buong hallway ng Camber Residences nang dumating si Arnel bandang 10:00 ng gabi. Ang ilaw sa pasilyo ay kulay dilaw, nagfi-flicker sa bawat kislap na parang humihinga. Sa bawat yapak niya, umuugong ang tunog ng mga tsinelas sa sahig ng tiles. Malinis, makintab, pero malamig. May dala siyang 2 malalaking bag at isang kahon ng mga lumang gamit. Puro lumang libro, picture frames at isang lumang cellphone na halatang hindi na ginagamit. Unit 409? Bulong niya sa sarili habang sinusundan ng mata ang mga numero sa pinto. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang unit niya. May maliit na ilaw sa ibabaw ng pinto at isang sticker na may nakasulat na "Welcome home." May kakaibang pakiramdam siyang sumagi sa dibdib niya habang iniikot ang susi. Hindi niya alam kung dahil ba sa lamig ng aircon na sumisingaw mula sa loob ng gusali o dahil parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagpasok niya, pumungad agad ang amoy ng bagong pintura. Halong kemikal at lumang alikabok. Tahimik, walang tunog, kundi ang mahinang ugong ng ref. Ang sahig ay kulay abong tiles, ang pader maputlang puti. Sa isang sulok, may lumang orasan na hindi na gumagana. Nakatigil na lamang ito sa 3:07. Pinatay ni Arnel ang ilaw at muling binuksan. Sandaling kumislap ang fluorescent bago tuluyang sumindi. At sa pagitan ng mga kislap na yon, parang may aninong dumaan sa kanyang likod. Lumingon siya, ngunit wala naman. "Ano ba yun? Pagod lang siguro ko," mahinang sabi niya, sabay ngiti ng pilit. Habang inaayos niya ang kama, bigla niyang narinig ang tunog ng alarm ng cellphone mula sa kabilang unit. Yung malutong, paulit-ulit na beep 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 na parang luma ng ringtone. Hindi siya sigurado kung anong oras na, pero parang madaling araw pa lamang. Pinilit niyang ipagsawalang bahala ito, ngunit nang sumunod na gabi, ganun ulit. Eksaktong 3:30, tutunog ang alarm sa kabilang kwarto. Hindi naman niya marinig kung may gumagalaw doon. Wala ring nagbubukas ng pinto. Kinabukasan, tinanong niya ang janitor sa lobby. Kuya, may nakatira ba sa unit 410? Tanong ni Arnel. Umiling ang matandang janitor. Wala sir. Matagal nang bakante yon. May nagre-reklamo dati na may naririnig daw na cellphone. Pero sabi ng management, baka naman guni-guni lamang. Hindi naman kasi nakatira ang mga yon. Ha? Mga yon? Tanong ni Arnel na nagtataka. Ngumiti lamang ang janitor ng pilit. Hay, mga nakatira dati sir. Kinagabihan, nagpatay siya ng ilaw habang nakahiga. Tahimik ulit, ngunit pagdating ng 3:00, tumunog na naman ang alarm. Mas malakas, mas malapit. Tumindig ang kanyang balahibo. Parang hindi na galing sa kabilang unit ang tunog, kundi mula na sa loob ng kwarto niya mismo. Kinuha niyang cellphone sa tabi ng kama. Wala. Tahimik. Pero nang silipin niya ang ilalim ng kama, may isa pang cellphone doon. Kulay puti. Luma, may bitak sa screen at nakasindi pa. At sa screen nakasulat, "Wake up, Arnel." Nabitawan niyang cellphone, pero bigla itong tumigil sa pag-alarma.
Kasabay ng katahimikan, may maririnig siyang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Mabagal, magaspang, at dumarating papunta sa kanyang pintuan. Lumingon siya. Wala siyang marinig kundi ang paghinga niya. 3 beses nakatok. Marahan, parang ayaw manakot, pero nag-aanyaya. Hindi siya gumalaw. Ang kamay niya ay nanginginig habang nakatapat sa doorknob. Pagbukas niya ng pinto, wala. Pero may amoy na pumasok. Hindi pintura, hindi amag, kundi amoy ng gamot. Amoy ospital. Amoy ng lumang alkohol at luma ng disinfectant. Bago niya isara ang pinto, napansin niyang sa ibabang bahagi nito may dumadaloy na tubig. Manipis, malamig at mapula. Napatras siya, nanginginig, at nang ibaling ang tingin sa salamin, wala siyang refleksyon. Ang dilim ng kwarto ay tila lumalim. Ang tanging liwanag ay galing sa ilaw ng cellphone sa sahig. Kumikislap, parang humihinga. Muling tumunog ang alarm. Parehong tunog, parehong oras, 3:07 a.m. Hindi to totoo, mahina niyang sabi habang pinupulot ang cellphone. Ngunit bago pa niya maabot, naputol ang tunog. Kasabay nito, biglang nag-vibrate ang phone sa tabi ng kama. Ang kanyang ginagamit na cellphone. 2 na ang cellphone na tumutunog. 2 magkaibang alarm. Parehong oras, parehong ringtone. Napatakbo siya palabas ng kwarto, ngunit pagdating sa pinto, ito'y sarado. Walang seradura, wala ring handle. Parang bahagi na ng pader. Napalud siya. Nanginginig. Sa sahig, unti-unting sumisirit ang tubig mula sa ilalim. Lamig na parang nagyeyelo. At sa bawat patak, may bakas ng pulang linya. Sa kisame, naroon ulit ang orasan. Yung kaninang hindi na gumagana, ngayon ay umaandar na muli. Tumakbo ng mabilis, paikot-ikot, hanggang sa muling tumigil. 3:07. At kasabay nito, biglang nawala ang lahat ng tunog. Tahimik, mas tahimik pa sa libingan. Bumangon siya, huminga, at sa isang iglap, parang huminga rin ang paligid. Muling tumunog ang cellphone, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang boses na sumunod sa beep. "Gising na, Arnel! Huwag mong kalimutan yung gamot mo." Napatras siya. Walang ibang tao sa kwarto, pero ang boses ay pamilyar. Malambing, babae, parang boses ng nurse. "Araw ng therapy mo. Sumunod ka sa ilaw, okay?" Sa sulok ng kwarto, biglang sumindi ang pulang exit light. Mabagal siyang lumapit, ngunit nang pagbukas niya ng pinto, hindi na pasilyo ng kondo ang bumungad. Puting pader, tile na sahig, amoy ng gamot, amoy ospital. Sa gitna ng hallway, may nakatayong wheelchair. Sa sandaling nilapitan niya ito, kumurap ang mga fluorescent lights. At sa isang kisap mata, nasa kama na siya. May tubo sa ilong, may benda sa ulo, at sa paanan ng kama, may clipboard na nakasabit. Patient Arnel de Guzman, Ward 409.
Napalunok siya, nanginginig. Hindi to totoo. Ngunit sa salamin sa harap ng kama, malinaw ang refleksyon ng isang lalaking patay. Maputla, may dugong tumutulo sa sentido. At sa mismong oras na yon, tumunog ulit ang alarm. Parehong oras, parehong gabi, at nang ipikit niya ang mga mata, bumalik siya sa simula. Nakaupo sa kama. Malinis ulit ang unit. Tahimik, at sa labas ng bintana, kumikislap muli ang ilaw ng syudad. Ngunit sa salamin, wala pa rin siyang refleksyon. Pagmulat ni Arnel, maliwanag ang paligid. Tahimik. Ang cellphone ay nakapatong ulit sa mesa. Eksaktong nasa parehong pwesto kagabi. Walang bakas ng tubig, walang pulang linya. Parang walang nangyari. Pero may isang bagay na hindi tugma. Ang orasan. Hindi na 3:07. Ngayon ay 7:45 a.m. At may naririnig na kaluskos sa kabilang unit. Tumayo siya, dahan-dahan, at sumilip sa bintana. Sa ibaba, may ilang taong naglalakad, parang mga ordinaryong tenants. Ngunit lahat sila ay nakaputi. Hindi naka-uniform ng security. Hindi kaswal ang damit, kundi parang pambahay ng ospital. Baka maintenance lang to ng units, sabi sa sarili habang pilit nang ngumingiti. Pero pagbalik niya sa loob ng kwarto, may kumatok. Mahina lamang. 3 beses. Sinilip niya sa peephole. Isang babae. Maiksi ang buhok, maputla, nakasuot ng puting uniform. Nakangiti. Bit-bit ang isang clipboard. Binuksan niya ang pinto. Nurse po ba kayo? Tanong niya. Nag-aalangan. Ngumiti ang babae. Good morning, Mr. De Guzman. Nakatulog ka na naman ng mahaba. Handang-handa ka na ba sa therapy mo? Napakurap siya. Therapy? Hindi po ako. Huwag kang matakot, Arnel. Wika ng babae, sabay lumapit. Matagal mo na kaming hindi kinakausap, pero babalik din yan sa dati. Isa lang ang kailangan mo. Tandaan mo kung paano ka rito nakarating. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw ng kisame ay kumislap na naman. At sa bawat kisap, nag-iiba ang itsura ng babae. Sa unay nurse. Sa sunod na kislap, duguan. May hiwa sa liig. At sa huling kislap, nawala na ito. Naiwan sa sahig ang clipboard. Pinulot niya. May nakasulat. Patient Progress Report. Subject continues to reject death. Requires memory integration. Ward 409. Napalunok si Arnel. Memory integration? Sinilip niya ang loob ng kwarto at doon niya nakita ang isa pang sarili. Nakahiga sa kama. Maputla. May tubo sa ilong at nakadilat. Ang bibig nito ay gumagalaw. Marahang bumibigkas. Hindi ka pa natuto, Arnel. Ilang beses mo pa gustong ulitin ang gabi. Tumakbo siya palabas ng unit. Ngunit paglabas niya, hindi na hallway ng kondong bumungad, kundi pasilyo ng ibang ospital. Maputla ang ilaw at sa magkabilang gilid, nakabukas ang mga pinto. Bawat isa may karatulang Unit 401, Unit 402 at Unit 403. Pero sa dulo,
Nakasulat sa malaking pulang pintura, Ward 409. Narinig niya ulit ang boses ng nurse. "Welcome back, Arnel. Matagal ka na naming hinihintay." Mula sa mga bukas na kwarto, isa-isang lumabas ang mga tao. Mga dating tenant, mga naririnig niyang boses gabi-gabi. Ngunit ngayong malinaw na. Lahat sila'y patay. Ang babae mula sa Unit 406 may benda sa ulo. Ang matandang lalaki sa Unit 410 may markang tubo sa liig. Lahat sila'y nakatingin kay Arnel, sabay sabing, "Tulog ka pa rin, Arnel. Gisingin mo na ang sarili mo." Sumabog ang liwanag at sa gitna ng ingay ng mga alarm, bumalik ang lahat sa dilim. Pagmulat niya, nasa kaman ulit siya. Tahimik, malinis, walang dugo, walang tunog. Ngunit sa cellphone, may bagong mensahe. Round 27. Therapy in progress. Huminga siya ng malalim, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Parang hindi dumadaloy ang hangin sa baga niya. Parang walang laman ang dibdib niya. Parang peke ang paghinga. Nilingon niya ang paligid. Parehong kwarto, parehong ayos ng kama, parehong amoy ng bagong pintura. Ngunit ngayon may nadagdag. Isang mahinang ugong, parang tunog ng makina sa ospital. Sa bawat tunog na yun, nararamdaman niyang may kumakabog sa loob ng dibdib niya. Pero hindi yung tibok ng puso. Isa itong paalala, isang tugtog ng nakaraan. Biglang sumabog na naman ang liwanag. Parang kinuha ng araw ang lahat ng dilim. Nang idilat niyang mga mata, nasa ibang lugar na siya. Maputi, malawak, amoy disinfectant na gamot. Sa magkabilang gilid ng kama, mga pasyente, tahimik, walang imik. Ang ilan ay tulala, ang ilan ay umiiyak ng walang luha. Lahat sila'y nakasuot ng puting hospital gown. Sa dulo ng silid may mesa. May isang babae, nakaputing uniforme, hawak ang isang lumang folder. Ngumiti ito, ngunit hindi mainit ang ngiting yun. Isa yung ngiti ng awa. "Arnel de Guzman?" Wika niya sa malamig na boses. 29 na taong gulang. Na-admit matapos ang matinding mental breakdown. Lumunok ng labis na gamot. Natagpuan sa kwarto ng lumang Camber Hospital. Idineklarang clinically dead matapos ng 3 araw. Napatigil si Arnel. Parang tumigil din ang paligid. Ang tunog ng makina, ang tibok, ang mga paghinga ng pasyente. Lahat ay nawala. Hindi! Hindi ito totoo!" Nanginginig ang boses niya. "Buhay ako! Nandito ako! Tingnan mo!" Ngumiti lang ang nurse. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Ang mukha niya'y maputla. Ang mata'y parang walang puti. "Matagal ka ng patay, Arnel." Mahinahon niyang wika. "Pero ayaw mong tanggapin. Kaya bumabalik ka dito gabi-gabi sa parehong sandali. Paulit-ulit mong binubuhay ang gabi ng pagkamatay mo." Nagising si Arnel. Sa gilid ng kwarto, nagsimulang magbago ang mga pader. Unti-unting nagbibitak, nagbabalat, at sa ilalim, lumilitaw ang tiles ng condo unit. Ang Ward 409 ay nagiging Unit 409. Ang mga kama ay nagiging sofa. Ang mga pasyente ay nagiging mga aninong tenant. Mga mukhang minsan na niyang nakita sa hallway. At sa gitna ng lahat, naroon siya, nakahawak sa dibdib, pilit humihinga, parang gustong manatili sa buhay. Akala ko, gumaling na ako!" Mahina niyang sabi.
Akala mo lang yun. Tugon ng nurse. Wala kang naiwan, Arnel. Ang gusaling ito ang tinatawag mong kondo. Dating Camber Mental Facility. Ngayon, ito na ang pagitan ng buhay at kamatayan. Lahat ng ayaw lumisan, dito na pupunta. Sa likod niya, may bukas na pinto. Doon ang gagaling ang malamig na simoy at puting liwanag. At mula roon, isa-isang lumabas ang mga dating tenant. Mga kaluluwang tahimik na mapayapa. Uy! Tara na, Arnel! Sabi ng isa. Matagal ka na naming hinihintay! Ngunit hindi siya gumalaw. Lumapit siya sa bintana. Sa labas tumanaw sa syudad. Ang mga ilaw, ang mga gusali, ang mga tao. Buhay, makulay, parang abot kamay. Parang gusto niyang bumalik. Ngunit sa salamin sa tabi niya, hindi yun ang nakikita. Ang nakikita niya ay isang kama sa ospital, isang bangkay na nakahiga, isang katawan na hindi na humihinga. At sa gilid nito, ang nurse na nakatingin lang sa kanya. Siguro nga, panahon na, bulong ni Arnel. Ngumiti ito, malumanay. Tama yan. Lahat ng sugat kailangang pagalingin, kahit ang mga sugat ng kaluluwa. Ang kamatayan, hindi katapusan, kundi paggaling. Lumapit siya sa pinto. Ang liwanag ay malambot, parang yakap. Habang papalapit siya, isa-isang naglalaho ang mga anino sa paligid. Ang mga pasyente, ang mga dingding, ang amoy ng gamot. Lahat ay natutunaw sa liwanag. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, tumigil ang lahat. Walang tunog, walang galaw. Ang cellphone na naiwan niya sa kama, biglang nag-vibrate. Isang huling mensahe. Goodbye, Arnel. Ngumiti siya at tuluyan siyang lumakad papasok ng liwanag. Habang ang tunog ng alarm unti-unting humina hanggang sa tuluyang tumigil. Tahimik, kalmado. Sa Camber Residences, ang Unit 409 ay muling inanunsyo bilang available for lease. Isang tahimik na unit ayon sa management. Bagong pintura, bagong aircon, bagong simula. Ngunit sabi ng janitor, tuwing madaling araw, eksaktong 3:07 a.m., may maririnig pa ring alarm mula sa loob. Mahina lang, at kung lalapit ka sa pinto, parang may naririnig kang boses ng lalaki. Mahinang tanong, paulit-ulit, gising ka pa ba? Matapos ang halos isang buwan, muling binuksan ng Camber Residences ang mga pinto ng ikatlong palapag. Tahimik, malinis, parang walang nangyari. Ang mga dating tenant ay lumipat na. Ang ilan ay hindi na bumalik. Ngunit sa dulo ng pasilyo, sa may unit na ilang linggo nang nakakandado, may bagong plakang nakadikit. For lease, Unit 409. Bandang 6:00 ng hapon, dumating si Lara, bagong nurse na na-assign sa ospital malapit sa Mandaluyong. Pagod siya sa biyahe, hawak ang maliit na maleta at isang kahon ng personal na gamit. Tahimik siyang sumunod sa janitor na nagbukas ng unit. Bago po at malinis ito, ma'am, wika ng janitor. Medyo bago pa ang pintura kaya kung may naamoy kang parang gamot, natural lang po yun, ma'am, okay? Ngumiti lamang si Lara. Wala po akong reklamo, kuya. Gusto ko nga ng amoy parang ospital. Nakasanayan ko na yan. Binuksan ang pinto. Agad bumungad ang malamig na simoy at amoy disinfectant. May halong aluminum ng lumang dingding pero malinis at tahimik. Parang
Walang nakatira dito dati. Ngunit sa isang sulok ng kwarto, may lumang orasan na nakasabit. Ang kamay nito'y nakatigil sa 3:07 a.m. "Luma na to," sabi ni Lara habang tinitingnan. Ngumiti ang janitor ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi po yan gumagalaw, ma'am. Pero wag niyo pong tanggalin, okay? Parte na raw yan ng unit eh. Pagkalis ng janitor, nag-ayos siya ng gamit, nagpakulo ng tubig at nagsimulang ayusin ang kama. Pagod siya, ngunit sa gitna ng katahimikan, parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang batok. Nilingon niyang bintana, ngunit sarado naman. Pagbalik niya ng tingin, napansin niyang bukas ang pinto ng banyo. Lumapit siya marahang binuksan. Wala naman, ngunit sa salamin, parang may bakas ng mga kamay. Basa, malamig, at hindi ito kanya. "Siguro may tagas lang yung shower," sabi niya sa sarili, pilit na tumatawa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang katahimikan. Parang may humihinga sa dingding. 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa mahina ngunit malinaw na tunog. Ringtone ng lumang cellphone. Umupo siya sa kama. Tiningnan ng cellphone niya. Wala namang alarm. Pinakinggan niya ulit. Mula sa kabilang unit, galing ang tunog. Paulit-ulit, parehong ritmo, parehong oras. Siguro may bagong tenant," bulong niya. Ngunit nang sumilip siya sa peephole, madilim ang hallway. Walang tao. Tahimik. May tumunog ulit. Beep, beep, beep. Lumapit siya sa pinto at pinakinggan. At doon sa kabilang side, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Mahina, basag at pagod. "Gising ka pa din ba?" Napatigil si Lara. "Hello?" Mahina niyang sagot. "May kailangan ka ba?" Wala nang tumugon. Ngunit sa ilalim ng pinto, may dumadaloy na tubig. Malamig, manipis, at sa ilalim ng liwanag ng hallway, mapula. Kinabukasan, nilapitan niyang janitor. "Kuya," aniya, "may tumutulo po sa kabilang unit kagabi. At saka parang may nakatira. May naririnig po kong boses eh." Tahimik lamang ang janitor, hindi tumingin. Sakalang ito sumagot. "Wala pong nakatira dyan, ma'am. Matagal nang walang tao sa kabilang unit." Ngunit habang sinasabi yon, may mga patak ng tubig na bumaba mula sa kisame. Mga patak na mapula, parang kalawang o dugo. Napatingala si Lara, ngunit nang bumaba ang tingin niya, wala na ang janitor. Pagbalik niya sa unit, nakatayo sa gitna ng sala ang isang lalaki. Maputla, nakaitim na shirt, nakatalikod. Basang-basa ang sahig sa paligid nito. At sa kamay niya, may hawak siyang lumang cellphone. "Kuya?" Tawag ni Lara na nanginginig. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Wala itong mukha. Puno ng anino. Ngunit sa liwanag ng cellphone screen, basa niyang malinaw ang pangalan. Arnel de Guzman. At bago pa siya makagalaw, tumunog ang cellphone niya. Hindi na beep, kundi boses na. Round 28. Therapy in progress. Sumigaw si Lara palabas ng unit. Ngunit paglabas niya, hindi na hallway ng kondong bumungad, kundi pasilyo ng ospital. Mga pinto ang nakasulat ang parehong numero. 401, 402, 403 hanggang sa 409.
Sa bawat kwarto, may mga taong nakaupo, mga kaluluwang nakaputi, nakatitig sa kanya. At sa dulo ng pasilyo, may pintuang bukas. Doon nagmumula ang tulog ng alarm. Lumapit siya. Sa loob may kama. At doon nakahiga si Arnel. Maputla, tahimik, ngumiti sa kanya. Hindi ka dapat nandito. Mahinang sabi nito. Ngunit kung mananatili ka, huwag mong kalimutang patayin ang alarm. Bago pa siya makasagot, nawala lahat ng liwanag. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim. At sa huling sandali, sa likod ng tenga niya, isang malimig na boses ang bumulong. Welcome to Ward 409. Sumapit ang umaga. Ang mga security guard ay nagpatrolya sa pasilyo. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng alarm na nagmumula sa dulo. Pagbukas nila ng pinto, Unit 409. Walang laman, walang tao, walang gamit. Ngunit sa gitna ng kwarto, may iisang cellphone na nakapatong sa sahig. Nakasindi pa rin. Sa screen, nakasulat, Round 29, Therapy in Progress. At sa salamin, sa tapat ng kama, 2 aninong nakatayo. Isa'y lalaki, isa'y babae. Magkatabi at walang mukha. Wakas. At yan ang kwento ni Arnel. Ang gusaling tinayo sa ibabaw ng lumang mental facility patuloy na humihinga. At tuwing 3:00 ng madaling araw, ang alarm muling tumutunog. Paalala na sa Ward 409, walang nakakagising ng tuluyan. At kung meron kayong real life stories na gustong ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Para tuloy-tuloy ang free videos natin sa katulad kong may maliit na channel. Salamat guys!